Hello po, mapagpalang umaga po sa lahat. Kumusta po kayo? Kumusta yung bagong taon na bagong taon po. Siyempre po, sana po maligaya po kayo. No? Kagaya ko po, maligaya po ako. So, tuwing sasapit ang bagong taon, ang sumasa atin isipan ay New Year resolution, di po ba? Kumusta po yung New Year resolution nyo last year? Napagtagumpayan nyo po ba? Success po ba? So ngayon panibagong New Year resolution, hindi naman po kaila. Kadalasan yung mga sinasabi natin na binivision po natin New Year resolution, hindi po nagtatagumpay. So, ang masishare ko lang po, mapagtatagumpayan po natin ang binibisyon nating New Year resolution na yan. Isama po natin sa ating vision, lagi ang Panginoon, siya po yung nasa taas, siya po yung nangunguna. So, para kung ano man po yung binibisyon na resolution natin, kung napagtagumpayan natin, thank you Lord. Kung hindi, still masasabi nating tagumpay. Kasi kapag nasa atin ang Panginoon, binibigay niya lahat ng ating mga kailangan. Kung ano yung dinidesire natin, kung ito ay nakakabuti sa atin, ibibigay po niya. Kung di man agad-agad, maghintay lang po tayo. O maaring hindi niya ibigay dahil para sa ating kabubuti. So, yung point ko po, kung ano man yung resolution na binibisyon natin, for sure mapagtatagumpayan natin pagkasama natin si Jesus. So, kung hindi man napagtagumpayan, hindi binigay, thank you pa rin po tayo kasi yun ay hindi nakakabuti sa atin. So, ang mahalaga doon, dahil kasama natin ang Panginoon, kung hindi na ibigay, success pa rin po yun. Salamat pa din sa Panginoon. So, we are in peaceful mind. Masaya pa rin at maligaya. Di po tayo malulungkot kasi dahil kasama po natin siya. So, kapag kasama po natin siya, siya po ay lahat ng mga hindi imposible po sa kanya. Siya ay the impossible God, to make the possible impossible. So, yun po. So, sa ating New Year resolution, isama lang po natin ang Panginoon para po masasabi po natin, tagumpay po ang ating mga New Year resolution. Kung hindi po natin na-reach, hindi po naibigay, tagumpay pa rin po yun. Kasi po, hindi nakakabuti sa atin. Kapag binigay, maraming salamat Panginoon and praise God. So, in everything na ating pong binibisyon, resolution na gusto po natin, ibibigay po niya, basta isama lang po natin sa kanya. So, sana po maging maligaya po ang bagong taon sa inyo. Just a sharing. So, mayroon po akong isi-share sa inyo. Yung aking pong kung paano ko po uumpisahan ang aking bagong taon na lagi ko naman pong ginagawa taon-taon na pinaghahandaan na hinihingi yung blessing niya. Sana po ay yun, mabless po kayo at magkaroon din po kayo ng gutom at uhaw para sa Panginoon. God bless po. So, narito po ako muli. Si Yoli Presa. Sana po ay masubaybayan nyo ang aking journey, spiritual journey with the Lord. So, isi-share ko lang po at masaya po ako at very blessed with a joyful heart na i-share ko po sa inyo paano ko po umpisahan yung aking bagong taon with the Lord. So, kahapon po ay January 1, unang araw ng bagong taon. So,
inihanda ko na po yung aking mga gusto pong mangyari sa buong isang taon. Ang aking pong laging ginagawa every year, ginagawa ko po yung aking mga journals, notebook, at ginawa ko po ito personalized po. Pinrint out ko po at pinabinding ko po, at saka yun po sa araw-araw na aking gawain with the Lord. Sa umaga, yung prayer, tsaka yung daily Bible reading, at sa gabi po yung devotion, minsan yung aming Bible study and discipleship group. So, gino-journal ko po yun, at saka yung every Sunday, yung pong preaching sa charts, kung ano po yung subject po doon, gino-journal ko rin po yun. So, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung aking mga first thing, the beginning, and my press this year, 2024. So, hinanda ko po yung aking mga journals, notebook. So, ito po, isa sa mga journaling ko po, yung Bible, daily Bible reading. So, every year, for the whole year, nagbabasa po ako ng Bible. So, yan po. Pinrint out ko po yun. Personalize ko pong ginawa. Pinaprint ko po sa office work, at saka pinabind ko po. Half size po ng wool band paper. So, yung pong naka-title sa front page, ako po yung gumawa niyan. Gumamit po ako ng mga, ang tawag doon, stencil na letters. So, yun. Tsaka simpleng drawing. Tapos po, kinoloran ko lang po ng colored pencils. So, isa po sa aking mga journaling notebook ay yung daily Bible reading journal. Tapos, meron din po akong prayer journal. Medyo makapal po siya. So, pinrint ko rin po yan. At saka, ayun, yung kapag may nakita po kayong drawing, ako po yung nag-draw niyan. Pero, gamit ko po yung mga stencils. Hindi po ako ganun kagaling mag-drawing. Kung simple lang, pwede po. Pero pag medyo parang wow, ang galing. Pag napapawaw po kayo, hindi po ako may gawa nun. Ginagamitan ko po ng stencils, no? God provide me that particular materials. So, I'm blessed and thankful. Tsaka, meron din po ako, ito po yung Bible study journal. Kasi po, minsan, yung pong devotion ko, dinidigin ko po, ina-apply ko po. So, dito ko po sinusulat. At saka, yung aking pong application, at saka dun po sa aming Bible study ng discipleship group. Tsaka po, every Sunday, meron din po akong worship service notes. Yung pong nino-note down ko kapag Sunday church service, yung kung ano po yung subject, yung pong nino-note down ko po yung something very very applicable and wisdomful and knowledgeable. So, nagno-note down po ako. So, yan po yung every year ginagawa ko po yan. Piniprint out ko po. Makikita ko po kung ano po yung nilalaman sa susunod ko pong reels or video or live po. So, I am so blessed na natapos ko po ito kahapon. Pero na-print ko na po ito before mag-New Year. Ang ginawa ko lang po kahapon yung nilagyan ko po ng front label at saka nag-drawing and color. So, yun po ang ginawa ko kahapon. Bagong taon. Mga bagong journals. Mas gusto ko po yung personalized kasi
ah, gusto ko yung mga gusto kong sulatin, hindi yung ready-made. Kasi sinisearch ko po ang mga something na very interesting sa akin sa Pinterest. Kaya gusto ko po yung personalize. At saka para very active po akong gawin ito. Kasi alam ko po, pinag-pray ko po ito at binigay naman po ng Panginoon. So every year, ganun lang po ng ganun. So, ang nababago lang kung yung drawing po, yun. Tsaka yung year. So, sana po na-bless po kayo at pakikita ko po sa next vlog ko kung ano po yung mga what is inside. So, yun po. Maraming salamat po. Sana po na-bless po kayo at sana po ay magkaroon rin po kayo ng gutom at uhaw sa Panginoon na mag-abide din po kayo sa Kanya. So, sa Kanya po, wala pong imposible. Yung mga imposible sa atin, pwede po niyang gawin posible. Basta po, magtiwala po tayo sa Kanya. Maraming salamat po sa panunood. Ito po ulit si Yoli Presa. Sana po subaybayan niyo rin po ako sa aking Yoli Treasure page. Minsan po nagpo-post po ako doon. Kasi po siguro doon na lang po yung mga English. Kahit po nahihirapan ako mag-English dahil po sa mga followers ko po. Para po sa kanila. Mag-i-English po ako kahit nahihirapan po ako. Maraming salamat po. God bless. Love you all with the love of the Lord.